Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1001 hanggang 1010. Sigurado ka ba? Kaya hindi ka 100% sigurado. Ngumiti si Dayan at sinabing, kung ano man iyon, hindi may kakaila na kasama mo si Sheila sa kama at niyakap mo siya habang natutulog. Kailangan mong managot sa iyong mga aksyon dahil wala nang magnanais na pakasalan siya kapag nalaman nila ang nangyari. Natuwa si Sheila dahil hindi niya inasahan na ang ganitong pagkakamali ay magpapalakas sa kanyang pagkakataon na makasama si Severin. Sige, ako ang mananagot. Sumulyap si Severin kay Sheila at sa wakas ay pumayag. Maganda ang impresyon niya sa kanya noon pa man, at naging maayos din ang pakikitungo ni Dayan at Megan sa kanya. Nangyari na ang pagkakamali, at hindi siya kumpiyansa na masasabing wala siyang ginawang intimate gaya ng paghalik sa kanya nang hindi niya sinasadyang pumasok sa kanyang silid. Panghahawakan ko ang mga iyong salita at magiging babae mo mula ngayon. Tuwang-tuwa si Sheila at nagmamadaling sinabi. Nang makita niya kung gaano siya kasaya, ngumiti siya sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ako ay isang tao ng aking salita. Ikaw ay napakabuting tao. Kaya mahirap para sa akin na bigyang katwiran ang sarili ko kung hindi ako mananagot para sa iyo. Umalis lang si Severin sa kwarto pagkatapos magbigay ng assurance sa kanila. Nang umalis siya, tuwang-tuwang tumakbo si Sheila kay Dayan at sinabing, salamat, Dayan. Ngumiti si Dayan at sinabing, tingnan mo kung gaano ka kasaya, tanga. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Naniniwala akong gusto ka rin ni Severin, pero naging maingat siya na hindi masaktan ang damdamin ko. Pagkatapos ng ilang paghinto, idinagdag ni Dayan. Mas masaya na ako upang mabuhay sa buhay na mayroon ako ngayon. At saka, kung gagawin mong halimbawa si Mr. Fanzo, makikita mo na lahat ng 7 niyang asawa ay napakasaya sa isa't isa. Sa tingin ko ay ayos lang, basta maganda ang pakikitungo ni Severin sa ating dalawa. Oo. Tuwang-tuwang tumanggaw si Sheila at muling sinabi kay Dayan. Kung gusto ni Severin na maghanap ng ibang babae, susundin ko ang desisyon mo kasi ikaw ang una niyang asawa. Napangiti si Dayan. Oo naman. Kung makatagpo siya ng ibang babae na gusto niya, hindi natin siya hahayaang dalhin siya sa bahay maliban na lang kung aprubahan mo siya. Ayaw naming masira ng kahit sinong mapanlinlang na babae ang ating pagkakasundo. Oo. Nakakapagod kung kailangan nating harapin iyon palagi. Paulit-ulit na tumanggo si Sheila. Sinabi rin ni Dayan. Alam mo kung ano, talagang natutuwa ako na ang mga bagay ay naging ganito. Hindi ko alam kung dahil mataas ang natamong tagumpay ni Severin, pero napakagaling niya sa kama. At saka, kapag nagsimula akong magsanay sa hinaharap, baka sobrang busy ko na wala na akong oras para makasama siya. Ang pagkakaroon mo sa tabi ko, ay mas maganda kahit papaano. Natahimik si Sheila nang marinig iyon. Ano ang ibig sabihin ni Dayan nang ibahagi ang ilang pasanin? Bigla na lang siyang nakaramdam ng kaunting takot sa kabila ng pangarap na maging babae ni Severin palagi. Tumingin siya kay Dayan, napaawang ang labi, at mahinang nagtanong, ganon ba siya kagaling sa kama? First time ko lang, at medyo natatakot ako kasi wala pa akong karanasan. Anong gagawin ko? Natawa si Dayan nang marinig iyon. Hindi naman ganoon Kate-cut. Kailangan mo lang masanay. Pagkatapos ay tinapik niya ang ulo ni Sheila. Maghilamos tayo at magpalat tayo ng mas magandang damit. Mamaya na tayo mamili. Tumanggaw si Sheila at sinabing, maganda ang mood ko ngayon, kaya hayaan mo akong magbayad para sa lahat. Kung may gusto ka, sabihin mo sa akin at bibilhin kita. Ha. Kung sasabihin mo, pagkatapos ay hindi takutol kung gagawin ko. Napangiti si Dayan. Pagkabalik ni Severin sa kanyang silid ay agad niyang pinalaki ang katalinuhan ng pag-iisip at palihim na nakinig sa usapan ng dalawang babae. Nang matapos ang usapan, binawi niya ito at nakangiting bamulong sa sarili. Ganyan na ba ako kagaling sa kama? Hindi nagtagal, bumalik si Dayan sa kwarto at ngumiti sa kanya. Mabait na babae si Sheila. Puro siya, at hindi siya yung tipong mahilig magplano. Masasabi kong mahal ka niya dahil sa kabutihan ng puso niya, kaya dapat ay pakitunguhan mo rin siya ng patas. Humakbang si Severin at inakbayan si Dayan. Huwag kang mag-alala,
Dayan. Alam ko na ikaw at siya ay parang magkapatid, at sa tingin ko siya ay napakabuting tao din. Hindi ko pinahintulutang lumampas ang relasyon namin sa kanya at higit pa sa mga kaibigan dahil nag-aalala ako sa nararamdaman mo, pero kung matatanggap mo siya, ituturing ko siyang mabuti at aalagaan ko siya ng mabuti. Nga pala, paano natin gagamitin ang likido na dapat magpabago sa talento ko sa pag-achieve? Naalala iyon ni Dayan at hindi naiwasang magtanong kay Severin. Kailangan mong ilagay ang patak nito sa bathtub at ibabad sa tubig ng halos 1 oras. Pagkasabi noon ay inabot ni Severin ang bote kay Dayan. Heto. Ibuhos mo na lang sa bathtub kapag naliligo ka. Ganun lang kadali. Gagawin ko na agad. Matagal nang hinintay ni Dayan ang sandaling iyon. Siya ay nagnanais. Para makuha ang talento sa pagkamit at sabik na maligo. Nakangiting bumaba si Severin pagkatapos magpalat ng damit. Hinihintay na siya ni Sheila doon. Bahagyang namula muli ang mukha niya nang makita siya, at bumilis din ang tibok ng puso niya. Ikaw. Nandito ka. Lumapit si Severin sa kanya at ngumiti ng mapaglaro habang sinabing. Hindi ka ba laging matapang sa nakaraan? Bakit nahihiya ka ngayon? Bumilis ang tibok ng puso ni Sheila, at ibinaba niya ang kanyang ulo habang sinasabi. Lahat ng babae ay nahihiya pagdating sa ganitong mga bagay. Hindi pa rin ako nakarelasyon noon, at naging matapang lang ako dahil gusto kitang habulin. Isinusumpa ko ang lahat at ginawa ko ang lahat. Ngumiti siya, at sinabi kay Sheila. Halika. Hindi ka ba magsasanay? Tingnan ko ang iyong diskarte sa pakikipaglaban. Itatama ko ang anumang mali sa iyong poster. Sige. Tuwang-tuwa si Sheila. Gaya ng inaasahan, malaki ang ipinagbago ng ugali ni Severin sa kanya, at nagsimula siyang magkusa na magmalasakit sa kanya. Sinundan siya nito at inabot pa niya ang kamay ni Severin. Saglit na natigilan si Severin, ngunit hindi niya itinulak ang kamay niya. Sa halip, hinawakan niya ang mga kamay at sumabay siyang naglakad patungo sa kakahuyan na hindi kalayuan sa labas ng villa. Si Mr. Severin ba at si Miss Sheila? Namamasyal si Fanzo sa di kalayuan, at hindi niya maiwasang mapangiti nang makita niyang magkasama ang dalawa. Tulad ng inaasahan. Hahaha. Siya ay isang lalaki, pagkatapos ng lahat, at sinong lalaki ang makakalaban sa presensya ng isang napakagandang babae? Hahaha. Ito ay isang mahusay na pag-unlad. Pagkarating nilang dalawa sa tagpi ng kagubatan, tumibok ng husto ang puso ni Sheila at nakipag-usap ito sa kanya. Bakit hindi pa bumababa si Dayan? Ngumiti si Severin. Siya ay naliligo sa espiritual na likido, at kakailanganin niyang magbabad dito ng halos kalahating oras. Kapag tapos na siya, magkakaroon siya ng talento para sa pagkamit. Ito ay magbibigay daan sa kanya upang magsanay ng mas mabilis, at hindi magtatagal bago siya makapasok sa antas ng pagkamit ng isang profound master. Iyan ay maganda. Siya ay palaging sabik na simulan ang kanyang pagsasanay. Masaya rin si Sheila para kay Dayan. Nakikita ko na kayong dalawa ay nagkakasundo. Ngumiti si Severin, at sinabi kay Sheila. Kailangan mo ring magsanay ng husto. Naging abala ako nitong mga nakaraang araw, ngunit magpapasya ako sa petsa ng ating kasal kapag mayroon akong natitirang oras. Naramdaman ni Sheila na napakatamis ng kanyang kilos, ngunit umiling siya at sinabing. Ayos lang. Hindi mo kailangang magdaos ng seremonya ng kasal para sa akin. Masyado kang maraming gamit sa plato mo ngayon, at wala ka pa ring nakikitang 7 bulwagan. Sinabi sa akin ni Dayan na mayroon ka na lang humigit kumulang 9 na buwan ang natitira upang tapusin ang gawaing iyon. Ang iyong oras ay mahalaga, kaya hindi mo kailangang sayangin ito. After a pause, she continued, masaya na ako basta matanggap mo ako. Wala na akong pakialam sa kahit ano paman. At saka, hindi ba dapat ang mga nagpapahalaga sa natamo ay hindi gaanong mahalaga sa mga formalidad na ito? Hindi ba't ang patuloy na paglago ay mas mahalaga para sa pagkamit? Naantig si Severin matapos marinig iyon. Lumakad siya pasulong, inilagay ang kanyang mga braso sa baywang ni Sheila, at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Hindi ko inaasahan na ganyan ka pala kamaalalahanin, Sheila. Akala ko isa ka lang matigas ang ulo at napakamalayaw na batang babae,
pero nakikita ko na ngayon na nag-mature ka na. Talaga. Kontento na ako basta gusto mo ako. Kinagat ni Sheila ang kanyang sexing mapupulang labi at nahihiyang sinabi. Napatingin si Severin sa sexing babaeng nasa harapan niya. Ang mahiyain nitong hitsura at mahinang halimuyak ay sumenyas sa kanya, at ibinaba niya ang kanyang ulo upang halikan ang kanyang mapupulang labi. Manam. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Sheila, at ang kanyang malalaking magagandang mata ay agad na nanlaki habang ang kanyang katawan ay bumaba sa isang estado ng nalilitong pagsinta. Hindi niya inaasahan na si Severin ang magkukusa na halikan siya sa ganoong oras, lalo na ang mapusok na halik. Sa pagkakataong iyon, bumibilis din ang tibok ng puso niya. Sarap na sarap siya sa pakiramdam. Walang kamalay-malay na gumapang ang mga kamay niya sa balikat ni Severin habang nakapulupot ang mga braso nito sa leeg nito. Sino nandyan? Binitawan naman agad ni Severin si Sheila. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinulyapan ang mga palumpong sa likuran niya kung saan nagmula ang tunog. Hindi ko akalain na ganoon ka pala kabante sa paligid mo, bayaw. Nahihiyang namumiti si Megan, at saka dahan-daang tumayo mula roon kasama ang isang lalaki. Nandito ka rin, Benjamin. Bahagyang nagulat si Severin nang mapansin niyang ang katabi ni Megan ay disipulo niya, si Benjamin. Gayunpaman, naunawaan niya ang nangyayari sa loob ng ilang segundo, at sinabi kay Megan. Mukhang nahuli kita, Megan. Hindi ko akalain na magiging disipulo ko ang boyfriend mo. Nakangiting lumapit si Megan, at saka sinabing. Bueno, hindi mahalaga kung nahuli mo ako. Malalaman mo rin ito sa lalong madaling panahon o huli kahit saan. Hindi ba't nahuli rin namin kayong dalawa? Medyo nahiya si Severin, at hinawakan niya ang tungki ng kanyang ilong. Well, ngumiti si Megan at sinabing. Relax, hahaha. Matagal na naming tinanggap si Sheila, at akala naming lahat ay isa kang matigas ang ulo na walang pakialam sa nararamdaman niya sa iyo. Hulaan mo, hindi ka naman matigas ang ulo. Hinawakan niya ang kamay ni Benjamin at sinabing. Plano kong ipakilala si Benjamin kina Nanay at Dayan mamaya ngayon, ngunit hindi ko inaasahan na malalaman mo muna ito. Aalis na muna kami sa ngayon at hayaan kayong dalawa na magpatuloy mula sa kung saan kayo tumigil. Awkward na sinabi ni Severin. Ano ang ibig mong sabihing magpatuloy? Tuturuan ko si Sheila ng ilang mga diskarte sa boxing at tasahin ang kanyang pagsasanay. Inakay ni Megan si Benjamin at sinabing. Mas katulad ng mga diskarte na mouth-to-mouth. Sa tingin ko sinusubukan mo lang na gumawa ng isang aksyon at itago ang iyong mas gutom na bahagi. Hahaha. Ahem, tingnan ko ang mga suntok mo. Nahihiyang ngumiti si Severin kay Sheila. Ipinakita ni Sheila ang kanyang basic boxing technique para makita ni Severin. Matapos tingnan ito ng maigi ni Severin, sinabi niya sa kanya. Mali ang posture mo, at hindi sapat ang pagkakatugman ng iyong mga galaw. Magiging okay ka ba kung hinawakan ko ang iyong kamay mula sa likod at isagawa ang paggalaw para mas maramdaman mo ito? Okay. Ibinaba ni Sheila ang ulo at tumango. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Iyon ang aking unang halik, at hindi ko inaasahan na darating ito ng biglaan. Lumapit si Severin sa kanya mula sa likuran at ngumiti ng mapait habang sinasabing. Hindi naman siguro ganoon. Baka sa sobrang lasing ko kagabi ay hinalikan kita noong pareho tayong nakahiga sa kama. Malamang hindi mo alam na hinalikan mo ako, at baka nakalimutan ko na rin iyon nang magising ako. Namula si Sheila habang sinabing. Napakakulit mo. Mabibilang ba kung hindi ko alam ang halik? Pabirong sinabi ni Severin. Kung gayon, bakit mo pa ako hinahabol? Lumingon si Sheila at sinuntok ng mahina ang dibdib ni Severin bago sinabing. Sino ang nagmamalasakit? Aasa ako sa iyo sa buong buhay ko ngayon. Okay, okay. Muli siyang niyakap ni Severin. Maya-maya ay lumabas na sina Severin at Sheila mula sa kakahuyan. Nakarating sila sa gate ng villa na tinutuluyan nila, at tinahak nila ang daan patungo sa pasukan ng sala. Ano sa tingin mo, nanay? Tinatanggap mo ba siya? Katatapos lang ipakilala ni Megan kay Felicia ang boyfriend niyang si Benjamin. Tumingin si Felicia kay Benjamin, pagkatapos ay kay Megan, at sinabing.
Matigas ang ulo mong babae mula pa noong bata ka pa, kaya hindi ka makikinig sa akin kapag sinabi kong hindi. Huminto siya para sa dramatikong epekto at pagkatapos ay sinabi. Ang hinihiling ko lang ay tretuhin mo siya ng mabuti, Benjamin. Isa ka ring alchemist, at sayan ka rin ng alkalde ng Southlink City. Ibinibigay ko ang aking pag-aproba. Maraming salamat. Agad na tuwang-tuwang tumayo si Benjamin at gumagalang. Well, natutuwa akong pumayag ka, nanay. Alam kong magiging maayos si tatay sa kanya, kaya mas nag-aalala ako na baka tumanggi ka. Tuwang-tuwa din si Megan. Nakita ko. Patakbong bumaba si Dayan at tuwang-tuwa na napasigaw. Hindi pwede. Nakita mo yun. Nagtataka ang ekspresyon ni Megan habang nakatingin kay Severin at Sheila nakakapasok lang sa sala. Nalilitong tanong niya, paano mo nakikita ang nangyari sa pagitan nila sa kagubatan kanina? Napakalayo nila, at imposibleng masulyapan mo sila kahit na nakatayo ka sa tabi ng bintana. Hindi naintindihan ni Dayan ang sinasabi ni Megan at inikot niya ang kanyang mga mata bago sinabing. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na nakita ko ang espiritual na enerhiya sa aking paligid. Nakikita ko na ito ngayon. Ito ay kasing linaw ng araw sa akin. Magandang balita iyan, Dayan. Natutuwa akong makapagsimula ka na sa wakas ng pagsasanay. Tuwang-tuwa si Megan nang marinig niya iyon. Magandang malaman na ang aking anak na babae ay may pagkakataon na maging isang malakas na individual. Medyo nasasabik din si Felicia nang sabihin niya kay Severin. Kung mayroon kang anumang mga table task, dapat mong unahin si Dayan bago ang sinuman. Dapat ay palagi siyang may supply ng mga pildores para sa kanyang pagsasanay. Hindi alam ni Severin kung ano ang i-react doon at napangiti na lang siya habang sinabing. Huwag kang mag-alala. Ang asawa ko ay palaging may steady supply ng mga table tasks, ngunit hindi niya basta-basta makakain ang mga ito. Ang ilang mga table tasks ay dapat inumin lamang sa ilang mga sitwasyon. Relax, nanay. Sabi ni Megan. Siya ay isang alchemist, kaya palagi siyang may supply ng mga table tasks para kay Dayan. Pagkatapos ay nagtanong siya. Sabihin, hindi ba oras na para mamili tayo? Oo naman. Tara na. Ngumiti si Severin. Sumama siya sa kanila sa pamimili sa umaga at binigyan si Fonzo ng dry needle treatment pagbalik niya. Kinagabihan, sabik niyang inilabas ang kanyang alchemy furnace at naghanda upang pinuhin ang ilang second-grade high-rank na table task. Ang kanyang karanasan sa nakalipas na 2 araw ay nagbigay daan sa proseso ng pagpipino na magsimula ng mas maayos. Bagamat ang unang 2 set ng mga pildores na napino niya ng sabay-sabay ay nauwi sa kabiguan, si Severin ay nasasabik pa rin sa kanyang mukha. Sa ikalawang sesyon, natuklasan niya na nasa bingit na siya ng tagumpay, at kailangan lang niyang bigyan ng higit na pansin ang susunod na round para sa wakas ay naging isang high-rank alchemist sa ikalawang baitang. Phew! Oras na para magpatuloy. Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, kumuha si Severin ng isa pang set ng mga materyales at ipinagpatuloy ang kanyang pagpipino. Mabagal na lumipas ang oras, at makalipas ang mahigit 10 minuto, winagaway ni Severin ang kanyang kamay at naging sanhi ng paglutaw ng isang tableta sa kanyang harapan. Ang galing! Hahaha! Nagtagumpay ako sa wakas. Tuwang-tuwa si Severin nang makita ang mga table tasks sa harap niya, at hindi niya napigilan ang sarili na lumundag sa tuwa sa isang pambihirang palabas ng pananabik. Alam na alam niya kung ano ang kaakibat nito kung matagumpay niyang mapino ang mga tabletang iyon kahit sino na isang Warrior King ay maaaring makakuha ng mabilis na tagumpay at mas mabilis na maabot ang level 9 Warrior King. Noong una ay naisip niya na aabutin ng kahit kalahating taon o mas matagal pa para sa kanya upang maging isang high-rank alchemist sa pangalawang grado dahil siya ay isang baguhan na hindi nakakaintindi ng alchemy. Bilang isang resulta, hindi kapani-paniwalang nagulat din siya nang makamit niya ito sa loob ng wala pang 3 buwan. Hahaha! Talagang henyo ako. Ito ay isang kamangha-manghang gawa na hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na magbigay ng kaunting papuri sa kanyang sarili bagamat ang pildores ay isang mababang kalidad na pildores, walang duda na siya ay naging isang alchemist na may mataas na ranggo sa ikalawang baitang ang unang tagumpay ay simula lamang ng mas maraming matagumpay na pagsubok na darating,
at ang susunod na hakbang ay ang paghahanap ng mga paraan upang mapataas ang kanyang antas ng tagumpay. Kailangan kong hampasin habang mainit ang plancha at subukang magpino ng ilang batch ng mga table tasks ngayong gabi. Matapos maingat na alisin ang tableta sa kanyang kamay, nagpahinga sandali si Severin at nagsimulang mag-ayos muli. Pagkalipas ng 3:00 ng umaga ay iniligpit ni Severin ang alchemy furnace at pagkatapos ay bumalik sa silid para matulog. Sa loob ng 2 araw, nakagawa si Severin ng ilang second-grade high-rank na table tasks. Ano na, guro? Bakit mo kami tinipon dito? Dumating na ang 4 na war gods at pumasok sila sa silid kasama si Severin. Napatingin si Callum kay Severin na may pagtataka. Nang tawagan sila ni Severin noong nakaraang araw, hiniling niya sa kanila na sumugod at makipagkita sa kanya kinaumagahan. Ginawa nila ang sinabi sa kanila, ngunit hindi nila napigilan ang kanilang sarili na hulaan kung may napakahalagang bagay na sasabihin sa kanila si Severin. Nagtataka ring tumingin si Beryl kay Severin. Ngumiti si Severin at sinabing, "Tingnan mo kung gaano kayong kinakabahan. Tinawag ko kayong lahat dahil may magandang bagay ako para sa inyo. Muntik mo na akong takutin doon. Akala ko tinawag mo kami dahil may seryosong nangyari." Nakahinga naman sila nang maluwag ng siguruhin ni Severin na pinatawag niya sila dahil may nakalaan siyang magandang bagay para sa kanila. Ikinaway niya ang kamay at inilabas ni Severin ang isang bote ng porselana. Binuksan niya ito, kumuha ng 4 na tableta, at sinabi sa kanilang 4. "Binibigyan ko kayo ng tig-isang tableta. Matagal na kayong nasa peak stage level 9 Warrior King, kaya matutulungan kayo ng tabletang ito na makapasok sa first rank Warrior Emperor nang walang sagabal. Hindi ba ito isang second grade high rank pill? Nagkaroon ka na ba ng isa pang tagumpay sa iyong alchemy?" Labis na nasasabik si Callum nang uminom siya ng tableta. Siya at ang iba pang mga war gods ay umabot sa pagkamit ng level 9 Warrior King ng higit sa isang taon, at natural para sa kanila na nais na makapasok sa Warrior Emperor. Sa kasamaang palad, ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin, dahil sa kung gaano karaming lakas ang kailangan upang makamit ito. Gayunpaman, ang Pildores na ibinigay ni Severin ay magpapadali para sa kanila na makapasok sa antas ng isang Warrior Emperor. Ang iyong talento sa alchemical ay kahanga-hanga, guro. Ikaw ay tunay na isang henyo. Nasasabik din si Warren. Kung ang pagkakaroon ng naturang tableta ay ginawang publiko, kung gayon ang isang siklab ng galit sa gitna ng maraming malalakas na individual ay halos tiyak na magaganap. Napangiti si Beryl. Sa kanyang talento, ilang oras na lang bago siya maging isang alchemist sa ikatlo o maging sa ika-4 na baitang. Kung ihahambing, ang mga taong tulad namin ay maaari lamang tumingin sa kanya sa pag-asa na balang araw ay makakamit namin ang isang piraso ng kanyang kadakilaan. Tuwang-tuwang sinabi ni Horace. Hindi ko na alam kung paano pa kita pasasalamatan sa iyong kabaitan. Bakit hindi mo pakasalan ang apo ko? Napakagandang dalaga. Hindi nakaimik si Severin. Hindi ito ang unang pagkakataon na iminungkahi iyon ng matanda sa kanya. Napangiti siya at napahiya. Huwag na nating isipin iyon. Ang mga damdamin ay gumagana sa mahiwagang paraan, pagkatapos ng lahat. Saglit na nablangko ang isip ni Callum at sa wakas ay sinabi niya kay Horace. Kung pakakasalan nga ng ating Panginoon ang apo mo, hindi ba kailangan kanyang tawaging lolo tulad ng ginagawa ng apo mo? Siguradong baliw ka kung sa tingin mo ay makukuha mo siyang tawagin siyang lolo. Sabay riyak ni Warren doon at agad na sinabing. Sumasang-ayon ako. Kung lolo ang tawag sa iyo ni Master, ano ang itatawag namin sa iyo? Gusto mo lang na tretuhin ka namin bilang senior namin, hindi ba? Nakaramdam agad ng hiya si Horace at nagmamadaling nagpaliwanag sa kanila. Hindi ko man lang naisip ang lahat ng iyon, mga kasama. Alam mo kung ano, kalimutan mo na lang. Hindi ko nahihilingin sa kanya na pakasalan ang apo ko, okay? Hahaha. Hindi napigilan ni Severin na matawa nang makita ang mga kalokohan nila. Okay kung gayon, maaari mong inumin ang iyong tableta sa iyo, magsanay ng mabuti, at makapasok sa antas ng isang Warrior Emperor sa lalong madaling panahon. Oo, sir. Aalis na muna kami kung ganoon.
Tuwang-tuwa silang apat na umalis pagkatapos uminom ng tableta. Sa panahong iyon, ang gobernador ng Skystream Province, si Zeke, ay nakatanggap ng imbitasyon mula kay Severin na pumunta din sa umagang iyon. Bakit naman tayo pinapunta ni Severin? Nabalitaan ko na aalis siya ngayon sa Skystream City, kaya hindi ko maiwasang mag-isip kung dahil ba sa gusto niyang makita natin siya. Bakit ba siya sobra-sobra ng sarili gayong gobernador lang siya ng county? Hindi napigilan ng isa sa mga anak na babae ni Zeke na hindi malungkot. Natawa si Zeke at sinabing, kung may ibang nagyaya sa akin na pumunta, hindi ko na lang siguro tatangapin ang hiling nila. Pero kung si Severin, mas matutuwa akong makilala siya, kahit na makita lang siya. Pero bakit? Gobernador lang siya ng county. Gobernador ka ng probinsya, kaya isang hakbang ka sa itaas niya. Ang kanyang magandang anak na babae nagsalita ng nanghihinayang. Ngumiti ulit si Zeke. Hindi mo pa rin naiintindihan, di ba? Isa siyang second-grade medium-rank alchemist na kayang magpino ng hindi mabilang na top-grade na pills. Ipinapakita nito na malapit na siyang makalusot sa second-grade high-rank alchemist. Pero hindi iyon ang punto. Ang katotohanan lang na binigyan niya kami ng maraming pills bilang regalo noong kaarawan ko ay sapat na dahilan para makita ko siya. Ngumiti ang Grand Elder at sinabing, talaga, dapat nating tiyakin na mayroon tayong magandang relasyon kay Severin. Kung siya ay magiging isang high-rank alchemist sa ikalawang baitang sa hinaharap, kahit na ang mga puwersa tulad ng Stormy Moon Sect ay maaaring naisin na siya ay sumali sa kanilang hanay. Ang pangalawang matanda ay nagbahagi rin ng parehong pananaw. Tama. Kahit isa lang sa kanyang mga table tasks ay magbibigay daan sa atin na magdagdag ng isa pang Warrior Emperor powerhouse sa ating hanay. Ang pagkakaroon ng ganoong individual sa isang organisasyon ay nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan sa mga kulang sa gayong mga individual. Ang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban ng isang level 1 Warrior Emperor ay halos kapareho ng ilang 9th rank Warrior King. Tara na. Hindi natin dapat gawin itong malaking bagay kung ito ay lumabas na tayo ay tinawag upang makita siya. Si Severin, bilang gobernador ng South County, ay mas mataas kaysa sa iba pang tatlong gobernador. Siya ay may maliwanag at walang hangganang hinaharap sa unahan niya. Seryosong sabi ni Zeke. Hindi nagtagal, nakarating silang lahat sa villa nang umalis ang apat na Diyos ng digmaan. Kamusta na ang lahat, Fanzo? Naniniwala ako na gumaling na ang iyong binti. Nakangiting tanong ni Zeke kay Fanzo matapos niyang akayin ang halos 100 tao sa loob ng villa. Agad namang bumangon si Fanzo at binati siya pabalik. Mr. Zeke, ano ang nagdadala sa iyo dito? Kung alam kong darating ka, pumunta na ako para batiin ka sa pinto. Tumawa si Zeke at sinabing, hindi mo kailangang pahirapan ang iyong sarili. Pinapunta ako dito ni Mr. Severin dahil gusto niya akong makita. Biglang sumimangot si Fanzo. Iyan ay kakaiba. Lahat ng apat na war gods ay dumating dito kanina, at ngayon ay pumunta ka na rin dito. Hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang maaaring maging negosyo ninyong lahat kay Mr. Severin. Nandito sila. Silang apat. Medyo nagulat si Zeke nang marinig iyon. Kung tutuusin, ang bawat war gods ay may halos kaparehong katayuan gaya niya, ngunit kahit siya ay hindi niya magawang makipagkaibigan sa kanilang apat ng sabay-sabay. Higit sa lahat, sumugod silang lahat roon nang hilingin ni Severin ang kanilang presensya. Si Mr. Severin ay isang palaisipan, hindi ba? Maging ang 4 great war gods ay sumugod dahil lamang sa sinabihan niya sila. Nagpahayag din ng pagtataka ang Grand Elder na kasama ni Zeke. Sa sandaling iyon, dumating si Severin sa villa na iyon kasama si Diane at ang iba pa. Hahaha. Mr. Severin. Ano ang utang na loob ko sa pagpapatawag? Tanong kaagad ni Zeke nang makita niya si Severin doon. Ngumiti si Severin, tumingin sa mga tao, at sinabing, wala namang seryoso. Malapit na kaming umalis sa Skystream City, kaya pakiramdam namin, kailangan munang bigyan kayo ng parting gift bago kami umalis. Total, napakaganda ng relasyon nating dalawa. Naghanda na rin ako ng regalo para kay Mr. Fanzo. Tumawa si Fanzo. Hihihi. Masyado kang maalalahanin.
Nang matapos magsalita si Severin ay naglabas siya ng dalawang maliit na bote ng porselana gamit ang kaway ng palad niya at lumutang ito sa ere bago sina Zeke at Fanzo. Hindi napigilan ni Zeke ang mapabuntong hininga nang makita ang mga lumulutang na bote na iyon. Talagang tinutupad mo ang iyong reputasyon bilang isang kahanga-hangang alchemist, Mr. Severin. Napakalakas ng iyong mga kakayahan sa pag-iisip, at mayroon kang napakahusay na kontrol sa pag-iisip na maaari mong i-levitate ang mga bote sa harap ng aming mga mata. Kinuha ni Fanzo ang bote sa harap niya at nakangiting nagtanong. Iniisip ko kung ano ang maaaring nasa bote na ito. Ibang pil ba? Tama. Gumawa ako ng tig-iisa para sa inyong dalawa. Sabi ni Severin. Gayunpaman, kailangan na naming umalis, kaya paalam na hanggang sa muli nating pagkikita. Pagkatapos ay dinala ni Severin ang lahat sa lugar kung saan niya ipinarada ang kanyang sasakyan. Iniligpit ni na Fanzo at Zeke ang kani-kanilang mga bote, nagpasalamat, at nakita si Severin sa pasukan habang nagmamaneho si Severin. Napaka-generous na tao niya. Hindi ko akalain na bibigyan niya tayo ng isa pang tableta bago siya umalis. Hindi napigilan ni Zeke na ngumiti nang makaalis si Severin. Siya nga. Gusto mo bang pumasok at uminom ng tsaa? Alok ni Fanzo. Siguro sa ibang araw na may mas maraming oras pa ako. Umalis na si Mr. Severin, kaya panahon na rin na magpatawad tayo. Ngumiti si Zeke at umalis kasama ang mga tauhan niya. Pagkatapos nilang lumakad ng kaunti, sinabi ng anak ni Zeke. Tinawag mo siyang mapagbigay gayong isang tableta lang ang binigay niya sa iyo. Ikaw ang gobernador ng probinsya, alang-alang sa langit. Paano kanya nabibigyan ng isang tableta lang pagkatapos mong hilingin na pumunta ka dito para salubungin siya? Dapat ay binigyan kanya ng 2 tableta man lang. Agad na umasim ang ekspresyon ni Zeke at hindi natutuwa itong pinarusahan. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang isang second grade medium rank pill? Sapat na para sa level 4 o level 5 warrior king para makakuha ng breakthrough. Kaya naman tinawag ko siyang generous kahit isa lang ang binigay niya sa akin. At saka, marami na rin siyang pinainom sa atin dati. Sa pagkakataong iyon, inilabas ni Zeke ang maliit na bote ng porselana at binuksan ito para tingnan. Sa sandaling pagtitig niya sa tableta sa loob, lubusan siyang natulala sa kanyang nakita. Ito. Nauutol niyang sabi. Ano ba, tatay? Bakit parang gulat na gulat ka? Parang hindi ka pa nakakita ng second grade medium rank pill dati. Napakunot ang noo ng dalaga sa reaksyon ng ama. Napalunok si Zeke. Ito ay hindi second grade medium rank pill. Ito ay second grade high rank pill. Hahaha. Kaya kung makapasok sa level 1 warrior emperor gamit ito. Isang second grade high rank pill. Nabigla ang kanyang anak nang marinig iyon at nag-alinlangan pa kung malinaw ba niya itong narinig o hindi. Hindi ba niya sinabi na isa siyang second grade medium rank alchemist noong birthday mo? Paano siya biglang naging second grade high rank alchemist? Hindi siya makakagawa ng breakthrough sa loob ng ilang araw, hindi ba? Tumango si Zeke. Siya ay napakatalino, kaya naniniwala ako na nagawa niya ang tagumpay sa mga nakaraang araw. Ang tableta na ito ay isang mababang kalidad na tableta, na normal para sa mga tumaas mula sa dating ranggo. Walang hangganan ang kanyang pagkabukas palad, sir. Laking sorpresa na binigyan kanya ng second grade high rank pill. Maging ang Grand Elder ay medyo nasasabik habang naglalakad sa likuran ni Zeke. Ngumiti si Zeke at sinabing, well, tiyak na karapat-dapat siya sa ating pangmatagalang pagkakaibigan. Dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang matulungan siya kung sakaling kailanganin niya ang ating tulong sa hinaharap. Siyempre naman. Nagkatinginan ang mga matatanda at tumango. Oh, my God. It's a second grade high rank pill. Halos sabay ding binuksan ni Fanzo ang bote ng porselana. Nang malaman niya na ang tableta sa loob ay second grade high rank pill, lumaki ang bibig niya sa pananabik. Sa sandaling iyon, bumalik sina Sofia at Meldrick sa Stormy Moonsec. Bakit hindi mo kasama ang 4? Tanong ng medyo may edad na lalaki sa harapan nila. Siya ay walang iba kundi ang ama ni Sofia, si Burke. Hindi siya natuwa ng 2 lang sa 6 na tao na pinadala niya ang bumalik, at masama ang pakiramdam niya na may nangyaring nagbabala.
Agad na humakbang si Meldrick at nagpaliwanag. Sir, napatay po silang apat. Pinatay. Sa sobrang galit ni Burke ay naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sumabog sa galit. Sino ang bastos na pumatay sa mga miyembro ng ating sekta? Humihiling sila na patayin kung papatayin nila ang isa sa ating mga tao. Pagkatapos ay tumingin si Burke sa kanilang dalawa at sinabi. Nasaan sila ngayon? Napatay mo ba ang tao? Naipaghiganti mo ba ang ating mga alagad? Pagkatapos ay sinabi ni Sofia. Hindi kami naghiganti dahil ang mga disipulo natin ang nagkamali. Sinubukan nilang pagnakawan siya dahil alam nilang may mga table tasks siya, at gusto pa nilang kunin ang kanyang magandang asawa. Hindi niya ito hinayaang gawin iyon, syempre, kaya nagkaroon ng alitan at napatay niya silang apat. Pagkatapos, huminto si Sofia para sa diin bago nagpatuloy. Siya ang aking tagapagligtas, tatay. Iniligtas niya ang aking buhay minsan, kaya hindi ko siya maaaring patayin. Matapos malaman ni Burke ang buong kwento, sinabi niya sa kanya. Nakikita ko, kung gayon, hindi na natin ituloy ang bagay na iyon dahil ang ating mga disipulo ang gumawa ng kawalang katarungan laban sa kanya. Tahasang binalaan ko ang lahat na huwag mamili ng ibang tao at manatiling mababang profile hanggat maaari, ngunit hindi nila pinakinggan ang payo ko. Hindi ko pipigilan ang aking mga salita kapag sinabi kong mas karapat dapat silang patayin kaysa sa kanila. Dahil sa pahayag ni Burke, walang pagpipilian si Meldrick kundi ang tumango at makipagtulungan. Totoo iyon. Sila ang nagdala nito sa kanilang sarili. Pagkatapos ay umalis na siya kasama si Sofia pagkatapos iabot ang alay kay Burke. Dinala ni Sofia ang bagong recruit na si Draven para ayusin ang kanyang tirahan at tumanggap ng disciple token. Sa kabilang banda, umalis si Meldrick sa bulwagan mula sa kabilang dulo at pumunta sa isang patio. Nakangiting pumasok si Meldrick sa looban at tinawag ang isang medyo may edad na lalaki na nakababad sa sikat ng araw. Sir Ronnie. Si Ronnie, ang tagapagtanggol ng sekta, ay nasa masamang kalagayan kamakailan, at saglit niyang sinulyapan ang Meldrick bago sinabi. Wala ka na bang ibang gagawin kundi ang pumunta dito at guluhin ako? Matipid na ngumiti si Meldrick, naupo sa harap ni Ronnie, at nagtanong. Nagtataka ako kung alam mo ba ang mga pangyayari sa pagkamatay ng iyong anak. Sa pagbanggit ng anak ay umasim ang mukha ni Ronnie at bahagyang naningkit ang mga mata habang sinusulyapan si Meldrick. Ano ang gusto mong sabihin sa akin, Meldrick? Sinasabi mo bang alam mo na ang mga pangyayari sa pagkamatay ni Brandon? Matagal nang nagpapahirap kay Ronnie ang pagkamatay ni Brandon dahil nag-iisang anak niya si Brandon. Lumabas si Brandon para maghanap ng kayamanan kasama si Sofia, ngunit si Sofia lang ang nakauwi. Ayon kay Sofia, pinatay siya ng isang espiritong hayop. Bagamat walang ebidensya upang patunayan iyon, hindi masyadong inisip ito ni Ronnie dahil naniniwala siya sa sinabi ni Sofia. Nang muling iharap iyon ni Meldrick kay Ronnie, sa wakas ay natanto ng huli na ang katotohanan ay malamang na hindi kasing simple. Tumango si Meldrick. Si Brandon ay hindi pinatay ng isang espiritong hayop. Nalaman ko lang ang katotohanan noong lumabas ako kasama si Sofia. Ibinunyag niya ito sa akin habang nasa daan kami, ngunit iginiit niya na hindi ko dapat sabihin sa iyo ang tungkol dito. Naikuyom ni Ronnie ang kanyang kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pinigil niya ang galit bago tinanong si Meldrick. Saka bakit mo sinasabi sa akin yan? Alam na alam ni Ronnie na si Meldrick ay isang tusong tao. Parehong sinubukan ni na Meldrick at Brandon na makuha ang puso ni Sofia, at ang kanilang pagmamahal sa kanya ay isang bukas na lihim kahit na hindi nila ipinahayag ang kanilang mga damdamin ng tahasan. Bilang magkaribal sa pag-ibig, sila ay hindi gaanong magiliw sa isa't isa. Dahil dito, medyo nag-iingat si Ronnie nang lapitan siya ni Meldrick para sabihin ito. Sinadya ni Meldrick ang kanyang kalungkutan. Ayokong sabihin sa iyo noong una, ngunit naiintindihan ko kung gaano kahalaga para sa isang ama na malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Naiintindihan ko ang sakit, lalo na kung hindi mo alam ang totoong mga kaganapan sa paligid ng nangyari. Tapos, tumayo ulit si Meldrick na parang aalis. Pagkatapos ay aalis na ko kung ayaw mong malaman ang totoo. Dapat hindi ko muna pinaalala sa'yo ang sakit na nararamdaman mo.
Agad na nagpanik si Ronnie nang makitang papaalis na si Meldrick. Tumayo siya at sinabing, "Teka lang, hindi ko naman sinabing ayokong malaman ang totoo, di ba? Paano namatay ang anak ko? Hindi naman siya pinatay ni Sofia, di ba? Hindi kasing taas ng anak ko ang kanyang natamo noon." Muling kumirot ang puso ni Ronnie. Bata pa si Brandon, at ang kanyang talento ay medyo mas mahusay kaysa sa marami sa mga disipulo. Kung nabubuhay pa siya, nakapasok na siya sa level 1 Warrior Emperor noon. Umupo muli si Meldrick at sinabi kay Ronnie, "Sasabihin ko sa iyo, ngunit hindi mo maaaring sabihin sa sino man na narinig mo ito mula sa akin. Ayokong maging malungkot si Sofia." Kumunat ang noo ni Ronnie. Bakit siya magiging malungkot? Bueno, nang lumabas sina Brandon at Sofia upang maghanap ng kayamanan, dinala niya siya sa isang lugar kung saan walang tao at palihim siyang nilagyan ng droga para subukang pilitin siya. Nang malapit na niyang gawin halayin siya, pinatay ng isang dumaan na hindi kaanib sa anumang sekta o gang si Brandon sa ngalan ng hustisya. Walang itinago si Meldrick kay Ronnie at inihayag ang bawat detalye. Hindi napigilan ni Ronnie ang mapabuntong hininga nang marinig iyon. Bakit kailangang maging mainipin si Brandon? Nararapat lang sa kanya ang paggawa ng gayong karumal-dumal na gawain. Pagkasabi noon, naikuyom niyang muli ang kanyang kamao at sinabing, "Ngunit lumagpas sa linya ang hindi kaakibat na practitioner na iyon. Maaaring medyo pabigla-bigla ang anak ko, ngunit hindi siya karapat-dapat na patayin. At saka, dumadaan lang ang practitioner na iyon, kaya anong negosyo niya ang nakikialam sa mga gawain ni Brandon?" Tumingin si Meldrick kay Ronnie bago sumulyap sa labas para siguraduhing walang tao. Pagkatapos ay mahina niyang tinanong, "Gusto mo bang ipaghiganti ang pagkamatay ng iyong anak?"